Ito po ang pahayag ng Siklab, ang pagsasama ng simbahan at komunidad laban sa katiwalian. Balik EDSA, laban sa mga kurakot at abusado. Noong 1986, nagkaisa ang sambayanan sa EDSA upang patalsikin ang diktadurang Marcos na lumustay ng yaman ng bayan. Noong 2001, muling nagtipon ang taong bayan sa EDSA upang tapusin ang korupsyon at kapalpakan ng Administrasyong Estrada. Noong 2013 naman, sa tinuguriang Million People March, muling pinanday ng mamamayan ang diwa ng EDSA para wakasan ang pork barrel scam ni Janet Napoles, isang pagkilos na nagbunsod ng pagbuwag sa lumang pork barrel system at nagpakulong kina Senators Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Juan Ponce Enrile. Paulit-ulit nating pinatutunayan, kayang talunin ng sambayanan ang mga ganid na politiko na sumisipsip sa kaban ng bayan. Ngunit sadyang malalim ang ugat ng katiwalian. Sa kabila ng ating mga tagumpay, nakabalik sa poder ang mga magnanakaw. Nailantad ang trilyong pisong pandarambong sa anyo ng mga ghost project at maanumalyang kontrata. Ang pangalang Diskaya ay naging simbolo ng ganitong uri ng pagnanakaw na magmamayagpag noong administrasyon ni Rodrigo Duterte. Patunay nito, ang isang distrito lamang sa Davao City ay tumanggap ng 51 billion pesos worth of infrastructure projects. At sino ang makakalimot sa 8 billion peso Farmally scam at ang multi-million confidential funds ni impeached Vice President Sara Duterte na inubos lamang niya sa loob ng 11 araw. Ngunit hindi rito nagtatapos ang bahid ng katiwalian. Malalim din ang mansa ng mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasabwat ang Senado, binaboy nila ang budget process sa pamamagitan ng kanilang mga multi-billion budget insertions. Sila ang usual suspects, mga repeat offenders na paulit-ulit na bumabalik sa kapangyarihan upang pagnakawan ang bayan at wasakin ang kinabukasan ng sambayanan. Panahon na para tapusin ang kanilang pang-aabuso. Kaya't sa September 21, sa ating paggunita sa martial law, muli nating buhayin ang diwa ng EDSA. Balik EDSA, hindi lamang para gunitain ang nakaraan, kundi upang sama-sama at mapayapang labanan ang pandarambong sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Balik EDSA, sapagkat tulad na nangyari noong 1986, 2001 at 2013, tanging pagkikiisa ng sambayanan ang makakahadlang sa mga kurakot, saan man sila nagmumula, at anuman ang kanilang dinastiya at kulay ng kanilang partido o alyansa. Balik EDSA upang panagutin ang lahat ng may sala, maging kaalyado man ni Marcos Jr. o ng mga Duterte. Ngunit habang tayo'y tumitindig na nanawagan kami sa ating mga kababayan, huwag natin hayaang sakyan o hijack ang mga puwersang naghahangad, gamitin ang galit ng mamamayan para ibalik ang luma at bulok na puwersa sa poder. Huwag tayo magpalito at magpalinlang. Ang ating pananawagang balik EDSA ay hindi pagbabalik ng mga dating magnanakaw. Ito ay pagbabalik ng kapangyarihan sa taong bayan. Kaya't balik EDSA na. Labanan natin ng buong tapang at dangal ang lahat ng kurakot at abusado. Ito ang ating pananawagan. Ito ang gabay ng ating sama-samang pagkikilos.